Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na ngayon ay nakikinig o nanonood. Saan mang panig kayo ng Pilipinas o ng mundo naroroon, maraming salamat sa pagsama ninyo sa kwentong ito. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ito para mas dama nating magkakasama tayo sa paglalakbay ng isang kwentong puno ng sakit, kabutihan at pag-asa. Sa likod ng matataas na gusali at maiingay na kalsada ng Maynila, may isang lumang pampublikong ospital na halos hindi na mapansin ng mga taong araw-araw na nagmamadaling dumaan sa harap nito. Kupas na ang pintura ng mga bingding, luma ang mga bentilador, at madalas ay siksikan ng mga pasyente sa hallway pa lamang. Sa lugar na iyon, kung saan bawat araw ay tila pakikipaglaban ng mga duka sa sakit at kahirapan, naroon ang isang lalaking halos walang nakakakita. Ang pangalan niya ay Teodoro Lacsamana. 53 taong gulang si Teodoro, payat, kaimanggi, at bahagyang kubana sa katagalan ng pagbubuhat ng mga timba, basurahan at kahon ng panlinis. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya sa inuupahan niyang maliit na kwarto sa isang iskinita sa Sampaloc. Ang dingding ng kanyang tinitirhan ay yero at kahoy, at kapag umuulan, kailangan pa niyang magsalok ng tubig mula sa mga tulo ng bubong gamit ang lumang palanggana. Nagkakape siya ng mainit na tubig na may kaunting asukal, saka pitingin sa isang lumang larawan na nakasabit sa tabi ng kanyang higaan. Larawan iyon ng kanyang ina na si Salve. Nakamiti kahit halatang may pagod sa muka. Tiis paponay. Mahina niyang bulong tuwing umaga habang inaayos ang kanyang luma ngunit malinis na uniforme. Makakapagpapadala rin ako ng mas malaki sa susunod na buwan. Iyon ang paulit-ulit niyang pangako, kahit sa totoo lang ay halos kapos na siya. Si Teodoro ay isang janitor sa ospital sa loob ng halos 27 taon. Halos kabisado na niya ang bawat sulok ng gusali, mula sa emergency room hanggang sa pinakadulong stock room sa likod. Kilala siya ng ilan bilang Tedor, ang lalaking tahimik lang, walang reklamo at laging handang tumulong kahit hindi kasama sa trabaho niya. Pero sa kabila ng kabaitan niya, hindi naging magaan ang trato sa kanya ng marami. "Teodoro, bakit ngayon mo lang nalinis ang hallway sa pediatric ward?" Matinis na sigaw ni Bernadette Alvero, ang head nurse na kilalang istrikta at madaling uminit ang ulo. "Nurse Bernadette, nilinis ko muna kasi ang may tapon sa operating." "Puro kadahilan, diyan ka magaling, kaya ka janitor lang hanggang ngayon." Napatikom ng bibig si Teodoro. Yumuko na lamang siya at hinigpitan ng hawak sa map. Saning na siya sa mga salitang ganon. Masakit oo, pero matagal na niyang natutunang lunukin ang bawat insulto dahil mas mahalaga ang bawat araw na hindi siya natatanggal sa trabaho. Hindi lang si Bernadette ang ganito sa kanya. Maging si Rolando Biton, ang billing officer ng ospital, ay madalas niyang itusan na parabang personal na katulong. "Hoy, Teodoro!" Tawag ni Rolando isang tanghali habang numunguya ng siopaw sa opisina. "Pakiabot nga nitong mga folder sa admitting at bumili ka na rin ng yelo sa labas." "Sir, may nililinis pa po akong..." "Akala mo ba ikaw ang doktor dito? Bilis!" Muli, walang nagawa si Teodoro kundi sumunod. Sa lahat ng empleyado sa ospital, iilan lang ang tunay na may malasakit sa kanya. Isa na roon si Maita Sarmiento, ang social worker na palaging kalmado at maayos makipag-usap. "Kuya Teodoro, kumain ka na ba?" Madalas nitong tanong kapag nakikitang 2:00 na ng hapon ay hindi pa nakakapagpananghalian. "Ayos lang ako, Ma'am Maita. Mamaya na lang." Lagi niyang sagot na may pilit na ngiti. Alam ni Maita na madalas ay nagsisinungaling ito. Kitang-kita niyang minsan ay tinapay lang ang baon ni Teodoro at kung minsan pa nga'y wala talaga. Ngunit higit sa hirap ng trabaho at pang-aapi ng ibang tao, ang mas mabigat na pasa ni Teodoro ay ang kanyang konsensya bilang anak. Nasa Nueva Ecija ang kanyang inang si Salve, nakikitira sa tiyahin niyang si Aling Cora, at matagal nang may iniindang rayuma at problema sa baga. Kailangan ng gamot buwan-buwan, kailangan ng mas maayos na higaan, kailangan ng pera. Ngulit ang sahod ni Teodoro, matapos ibawas ang upa, pamasahe at sariling pagkain, ay halos hindi na magkasya. Kaya palagi siyang nangungutang ng kaunti, nagtitiis ng gutom, at minsan ay nilalakad na lamang ang ilang kanto para makatipid sa pamasahe. Gayunpaman,
hindi siya nawawalan ng bait sa kapwa, marahil dahil alam niya ang pakiramdam ng walang kakampi. Noong bata pa siya, maaga siyang naulila sa ama at naranasang magtrabaho sa palengke, sa construction at sa mga karinderya bago tuluyang mapasok sa pagiging utility worker. Hindi niya natapos ang pag-aaral, hindi rin siya nakapag-asawa. Dumaan lang ang panahon sa kanya na parang agos ng estero, tuloy-tuloy, marumi at walang tigil. Isang maulan gabi ng Hulyo, habang ang hangin sa labas ay humahampas sa mga bintana ng ospital, mas lalo pang bumigat ang paligid. Punong-puno ang emergency room. May batang hinihingal, may lalaking sugatan sa aksidente, may inang umiiyak habang bitbit ang anak na nilalagnat. Tahimik na nagmomop si Teodoro sa corridor ng pediatric ward nang makarinig siya ng mahinang pag-iyak. Noong una, inakala niyang mula lamang iyon sa isa sa mga pasyente sa loob ng silid. Ngulit nang lumapit siya sa bandang dulo ng hallway, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa gilid ng bakal na kama. Payat ito, maputla, may benda sa noo at halatang pinipigilan ng takot. Hawak-hawak nito ang lumang kumot habang nanginginig. Maya-maya ay may nurse na dumaan at mabilis lamang sumilip sa chart. "Saan po ang kasama mo?" tanong ng nurse, ngunit tila wala ring oras para hintayin ang sagot. Tahimik lang ang bata. Nang makaalis ang nurse, saka lumapit si Teodoro ng dahan-dahan. "Iho, ayos ka lang ba?" Nag-angat ng tingin ng bata. Malalaki ang mga mata nitong puno ng pangamba. Wala po akong kasama." Napahinto si Teodoro. "Nasaan ang mama mo o tatay mo?" Sandaling natahimik ang bata bago marahang umiling. "Patay na po sila." Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi agad nakapagsalita si Teodoro. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa mas mahinang boses. "Elias po, Elias Vergara." "Bakit ka nandito mag-isa?" "Nabunggo po ako ng motorsiklo," sagot ng bata halos pabulong. "Dinala po ako rito ng mga tanod. Sabi po nila may tatawag daw sa kamag-anak ko, pero wala pong dumarating." May kung anong kumurot sa dibdib ni Teodoro. Sa itsura pa lamang ng bata, halatang matagal nang sanay sa kakulangan. Ang payat na braso, ang sirang tsinelas sa ilalim ng kama, at ang takot na tila hindi lang dahil sa sugat, kundi dahil sa pakiramdam na wala siyang maaasahan. "Nakain ka na ba?" tanong ni Teodoro. Umiling ang bata. Tumingin si Teodoro sa dala niyang maliit na supot na may tinapay sana para sa sariling hapunan. Sandali siyang nag-atubili. Iyon na lang sana ang kakainin niya bago umuwi. Pero nang makita niya ang tuyong labi ng bata, agad niya iyong inabot. "Oh, hati tayo." "Sa inyo na lang po." "Hindi," sabi ni Teodoro. Pinilit ningiti. "Mas masarap ang tinapay kapag may kasalo." Nag-alinlangan ng bata bago dahan-dahang inabot ang tinapay. Kumain nito parang ilang oras nang hindi nakakakain. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Teodoro ang bawat kat ng bata. At habang tumatagal, lalong tumitindi ang pagkirot sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Maita sa ward dala ang ilang papeles. "Kuya Teodoro, nandito ka pala," sabi nito, ngulit napansin agad ang bata. Siya yung bagong admit na walang guardian. Lumapit si Maita kay Elias. "Kumusta ka, Elias?" Hindi sumagot ang bata. Nakayuko lang. Huminga ng malalim si Maita sa kabumulong kay Teodoro nang bahagya silang makalayo. Mahirap ang kaso niya. Wala talagang immediate family. Nakikitira lang daw sa malalayong kamag-anak sa Tondo. Pero base sa initial report, mukhang ayaw siyang kunin ng mga yun. Nanigas si Teodoro. Ibig sabihin, mag-isa lang talaga siya. Tumanggo si Maita. Oo, at hindi lang iyan ang problema. Habang tumatagal siya rito, lumalaki ang bill. Hindi pa naman siya pwedeng basta ilabas. Kailangan pa siyang obserbahan. Tahimik na napatingin si Teodoro kay Elias na nooy hawak pa rin ang kalahating tinapay at tila pilit nilalabanan ng antok at takot. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang maalala ang sarili
noong 9 na taong gulang pa lang siya. Nakaupo sa gilid ng kalsada matapos mamatay ang kanyang ama. Hindi alam kung saan kukunin ang susunod na kakainin at umaasang may isang taong mapapansin siya. "Ma'am Maita?" Marahan niyang tanong. Ano po ang mangyayari sa kanya kapag wala talagang kumuha? Kapag gumaling, ilalapit natin sa shelter o sa DSWD. Pero sa ngayon, malaking problema ang gastusin. At alam mo naman dito, kapag walang pera, parang mas mabilis mapagod ang mundo sa'yo. Mabigat ang katahimikang sumunod. Sa labas, patuloy ang malakas na buhos ng ulan. Sa loob, patuloy ang ingay ng trolley, yabag ng tsinelas, tunog ng monitor at malalabong pag-uusap ng mga bantay. Ngunit para kay Teodoro, tila lumabo ang lahat maliban sa isang larawan. Ang batang iyon sa kama, tahimik, sugatan at walang pamilyang mahihinga ng saklolo. Lumapit muli siya kay Elias. "Iho," sabi niya, "matulog ka na muna. Huwag kang matakot. Nandito lang kami." Tumingin si Elias sa kanya. "Babalik po kayo." Hindi agad nakasagot si Teodoro. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ng bata, mariin siyang tumanggo. "Oo, babalik ako." Sa simpleng pangakong iyon, may isang bagay nang nagsimulang gumalaw sa puso ni Teodoro. Isang pasiyang hindi pa buo, ngunit unti-unti nang humuhugis. Hindi pa niya alam kung hanggang saan siya dadalhin nito. Hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang magiging kapalit. Ang alam niya lang sa maulang gabi niyon, may isang batang ulila na muling nagmulat sa sugat ng sarili niyang nakaraan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng tahimik na pagtitiis, naramdaman ni Teodoro na may isang laban na hindi niya kayang baliwalain. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin kayong muli. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama sa kwentong ito. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at anong oras na habang pinapanood o pinakikinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na habang may isang kwentong unti-unting bumubukas sa harap natin, may iba't ibang tao rin mula sa iba't ibang lugar na sabay-sabay itong dinarama. Nang gabing mangako si Teodoro kay Elias na babalik siya, hindi niya akalaing ang simpleng pangakong iyon ay magiging simula ng mas mabigat na laban sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos ng duty niya, hindi agad umuwi si Teodoro sa inuupahan niyang kwarto sa Sampaloc. Sa halip, dumaan muna siya sa maliit na karinderya sa labas ng ospital. Umorder siya ng pinakapayak na lugaw at isang pinukuloang itlog. Habang hinihintay ang sukli, napatingin siya sa mga baryang nasa palad niya. Ilang pirasong barya na lang ang matitira para sa pamasahe kinabukasan. "Kuya Tedor, parang ang bigat ng iniisip mo," sabi ng tinderang si Aling Pasing na matagal na ring nakakakilala sa kanya. "Wala naman, Aling Pasing," mahinang tugon niya. "Napapagod lang siguro." "Hindi lang pagod yan, kilala kita." Nilapag ng matanda ang mangkok ng lugaw sa harap niya. "Kainin mo muna habang mainit." Tahimik na tumanggo si Teodoro, pero hindi nawala sa isip niya ang batang iniwan niya sa ward. Habang sumusubo siya, nakikita niya ang maputlang mukha ni Elias. Naiisip niya ang tanong nitong, "Papalik po kayo?" At sa bawat pag-aalala niya roon, parang lalong kumikipot ang dibdib niya. Pagsapit niya sa kanyang kwarto, sinalubong siya ng amoy ng kulob na hangin at tulo na naman sa isang sulok ng bubong. Nagsindi siya ng maliit na ilaw, saka dahan-dahang inalis ang kanyang sapatos. Sa ibabaw ng lumang aparador ay naroon ang isang kahon ng gamot para sa kanyang ina at isang maliit na supot na may ilamang perang ipon niya. Hindi iyon kalakihan, pero iyon ang pera na ilang buwan niyang pinagsikapang huwag galawin. Pera iyon para sa padala kay Salve sa susunod na linggo. Pera iyon para sa utang sa tindahan. Pera iyon para sa sariling pangangailangan niya kung sakaling magkasakit siya. Ngunit ng gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ang sarili niyang pangangailangan ang una niyang naisip. Kinabukasan,
Mas maaga siyang pumasok kaysa dati. Halos wala pang ilaw ang ibang bahagi ng ospital nang marating niya ang pediatric ward. Nandoon si Elias, nakahiga, ngunit gising na. Hindi na ito gaanong naninginig, pero halatang may bakas pa rin ng takot sa mukha. "Magandang umaga," sabi ni Teodoro, pilit pinapasigla ang boses. Napatingin agad ang bata. "Bumalik po kayo." "Oo naman, hindi ba sinabi ko sa'yo?" May bahagyang liwanag na sumaylay sa mga mata ni Elias, isang kakaibang liwanag na tila matagal nang nawala sa batang iyon. Nilabas ni Teodoro mula sa bulsa niya ang isang pirasong pandesal na binili niya sa palengke. "Oh, kumain ka muna. Baka po magalit sila." "Sino?" "Yung mga tao dito. Baka po bawal." Ngumiti si Teodoro. Hindi bawal ang tumulong sa gutom. Tahimik na kinuha ni Elias ang pandesal. Hindi tulad noong una silang nagkita, hindi na siya gaanong nahihiya. Marahan siyang kumain habang si Teodoro naman ay nagwawali sa paligid. Ilang sandali pa, dumating si Maita na may dalang folder at ilang forms. "Kuya Teodoro, maaga ka yata ngayon," sabi ni Maita. Sumilip lang kay Elias. Tumanggo si Maita, saka bumaling sa bata. "Elias, may kakausapin ako sa iyo mamaya ha. Huwag kang matakot." Pagkalayo nila ng kaunti, saka bumulong si Maita kay Teodoro. "Wala pa ring sumasagot sa mga numerong nakuha namin sa barangay. Yung isang tiyahin daw niya, ayaw nang makialam. Yung isa naman, hindi daw sila magpapalubog sa utang para sa batang hindi naman talagang responsibilidad." Napapikit si Teodoro. "Ganun ba talaga?" Mabigat ang buntong hininga ni Maita. "Ganun talaga minsan. Lalo na kapag mahirap na nga ang buhay, ang unang iniiwan ng tao ay yung pinakamahina." Sa buong maghapon, parang mas mabigat kaysa dati ang pagmomop ni Teodoro. Bawat pagdaan niya sa billing section, naririnig niya ang mga salitang ayaw niyang pakinggan. "Lumalaki na yung ng unpaid accounts," reklamo ni Rolando Biton habang nagkakape. "Puro charity case. Akala yata ng mga tao libre ang ospital. Yung batang nasa pedya wala pa ring garantor," sagot ng isa pang clerk na si Marife Cudal. "Kapag tumagal pa yan, siguradong maiinitan na naman tayo ng admin." "Eh di lipat sa welfare ward o kung saan. Hindi naman pwedeng tambakan tayo ng walang pambayad." Napahinto si Teodoro sa labas ng pinto. Hindi siya nakita ng dalawa dahil bahagyang nakasilip lang siya mula sa koridor. Mahigpit niyang hinawakan ang mop handle. Hindi niya maintindihan kung galit ba ang nararamdaman niya, awa o takot. Marahil lahat ng iyon ay sabay-sabay. Nang tanghali, napadaan muli si Bernadette at nakita siyang tila natutulala sa may counter. "Teodoro!" matinis na tawag nito. "Ano na namang problema mo? Bakit hindi pa tapos ang cleaning sa second floor?" "Pasensya na po, Nurse Bernadette. Aakyat na po ako." "Puro ka pasensya. Hindi ka naman mabubusog dyan." Tumalikod si Teodoro nang hindi sumasagot. Ngunit sa kaibuturan niya, unti-unti may kumukulo. Hindi laban sa mga nagtataray sa kanya, sanay na siya roon, kundi laban sa mundong napadaling talikuran ng isang batang walang kalaban-laban. Pagsapit ng hapon, nadatnan niyang umiiyak si Elias habang hawak ang kumot. "Anong nangyari?" tanong ni Teodoro, agad lumapit. "May doktor po kanina," nanginginig na sagot ng bata. "Narinig ko po sila. Sabi po, baka ilipat na raw ako kasi wala raw pambayad." Umupo si Teodoro sa gilid ng kama. Hindi siya agad nakapagsalita. "Huwag po ba nila akong palabasin?" Nangingilid ang luha ni Elias. "Saan po ako pupunta?" Ang tanong na iyon ay tila martilyong bumagsak sa dibdib ni Teodoro. Sapagkat ang totoo, iyon din ang tanong na minsan niyang itinanong sa mundo noong bata pa siya. "Sino po ang kukuha sa akin?" dagdag ni Elias, halos pabulong na. Walang maibigay na tuwirang sagot si Teodoro, kaya ang nagawa na lamang niya ay marahang ilagay ang palad nanginginig na sagot ng bata. "Narinig ko po sila. Sabi po, baka ilipat na raw ako kasi wala raw pambayad." Umupo si Teodoro sa gilid ng kama. Hindi siya agad nakapagsalita. "Huwag po ba nila akong palabasin?" Nangingilid ang luha ni Elias. "Saan po ako pupunta?"
Ang tanong na iyon ay tila martilyong bumagsak sa dibdib ni Teodoro, sapagkat ang totoo, iyon din ang tanong na minsan niyang itinanong sa mundo noong bata pa siya. Sino po ang kukuha sa akin? Dagdag ni Elias, halos pabulong na. Walang maibigay na tuwirang sagot si Teodoro, kaya ang nagawa na lamang niya ay marahang ilagay ang palad sa balikat ng bata. Wala pang nangyayari, sabi niya. Huwag ka munang matakot. Pero totoo po ba? Wala po akong pambayad. Hindi alam ni Teodoro kung paano ipapaliwanag sa isang batang 8 taong gulang na minsan sa mundong ito, ang buhay ng tao ay sinusukat sa resibo, pirma at kakayahang maglabas ng pera. Kaya sa halip na paliwanag, isang pangako na naman ang namutawi sa labi niya. Hindi kita pababayaan. Tumingin si Elias sa kanya na para bang kumakapit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kinagabihan, bago matapos ang duty, pinatawag si Teodoro sa maliit na opisina ng supply room. Nandoon si Rolando at ang accounting aide na si Digna Valles. Teodoro, simula ni Rolando, hindi man lang siya pinaupo. Kulang ang stock ng disinfectant sa 3rd floor. Ikaw ang huling na italang kumuha kahapon. Nagulat si Teodoro. Sir, 3 bote lang po ang kinuha ko kahapon para sa ward. 3 bote? Bakit 5 ang nakalagay dito? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam o nag-uuwi ka? Malamig na tanong ni Rolando. Nanlaki ang mga mata ni Teodoro. Hindi po ako magnanakaw. Umismid si Rolando. Lahat naman yan ang sinasabi. Masyado ka ng kampante rito. Akala mo yata, porke matagal ka na, pwede ka nang hindi sumunod sa proseso. Gustong sumagot ni Teodoro, gustong ipagtanggol ang sarili, pero naisip niyang anumang sabihin niya ay baka lalo lang lumaki ang gulo, kaya yumuko na lang siya. Pasensya na po, uulitin ko na lang po ang inventory bukas. Siguraduhin mo, matigas na sabi ni Rolando, at huwag mong kakalimutang hindi madaling humanap ng trabaho sa edad mo. Paglabas niya ng opisina, nanginginig ang mga kamay niya. Hindi lang sa takot, kundi sa halo-halong pagkapahiya at panghihina. Para bang sa isang iglap ay gusto siyang durugin ang buhay mula sa lahat ng panig. Sa puntong iyon, maaari na sana siyang tumalikod. Maaari na sana niyang sabihing hindi obligasyon ang batang nasa ward. Maaari na sana niyang uunahin ang sariling problema. Ang may sakit na ina, ang mababang sahod, at ang panganib na mawalan ng trabaho. Ngunit nang madaanan niyang muli ang silid ni Elias at makita ang bata na tulog na yakap-yakap ang kumot, tila may bumulong sa kalooban niya na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Muling lumapit si Maita mula sa dulo ng koridor. Hindi ka pa umuuwi? Tanong nito. Uuwi na rin po. Kuya Teodoro, nag-atubili si Maita bago sumalita. Nakausap ko ang doktor, stable naman si Elias, pero kailangan pa ng ilang araw na obserbasyon. Ang problema talaga ay billing. Hindi pa man siya lumalabas, lumalaki na agad ang utang. Tahimik si Teodoro. Minsan, kuya, ang pinakamasakit sa trabahong ito, hindi ang makakita ng may sakit. Ang pinakamasakit ay yung makakita ng batang pwedeng mabuhay ng maayos kung may kunting tulong lang, pero walang gustong sumalo. Humugot ng malalim na hininga si Teodoro. Magkano na po ba? Napatingin si Maita sa kanya. Ha? Yung bill po. Nag-alinlangan ng social worker. Kuya, bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Hindi biro, mahinang sagot ni Maita. At habang tumatagal, mas lalaki pa. Tumango si Teodoro, ngunit hindi na nagsalita pa. Nang gabing iyon, bitbit niya ang bigat ng bilang na hindi pa man niya naririnig ng buo, ay parang alam na niyang hindi niya kakayanin. Pagdating sa kanyang kwarto, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Kinuha niya ang maliit na supot ng ipon mula sa aparador. Isa-isa niyang inilabas ang mga perang nakatiklop. Ilang sobre at ilang bariyang itinabi niya sa loob ng maraming buwan. Bawat piraso ay may katumbas na pangangailangan. Bawat halaga ay may nakaatang na dahilan.
para sa gamot ni Salve, para sa bayad sa upa, para sa utang sa tindahan, para sa kinabukasan niyang kahit maliit ay gusto rin naman niyang mabuo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang perang iyon, hindi pera ang nakikita niya, kundi ang mukha ng batang nagtatanong, "Sino po ang kukuha sa akin?" Napaupo siya ng tuwid at napahawak sa noo. "Ano bang ginagawa mo, Teodoro?" Bulong niya sa sarili. "Wala kang ang maibigay sa sarili mo." Ngulit sumunod din agad ang isa pang boses mula sa kaibuturan niya. Ang tinig ng lalaking minsang naging batang ulila, gutom at walang kakampi. Kung ikaw noon ang nasa kama na iyon, hindi mo ba hihilingin na may isang taong lumapit? Napapikit si Teodoro. Sa gabing iyon, hindi pa man siya nakakagawa ng pasya. Nagsimula nang bumasag ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng sarili niyang paghihirap. Sa ospital, si Elias ay isa lamang charity case sa listahan. Sa billing section, isa lamang siyang unpaid account. Sa mga kamag-anak na tumanggi, isa lamang siyang dagdag na pabigat. Pero sa puso ni Teodoro, unti-unti na siyang nagiging isang batang hindi na niya kayang hayaang lunurin ng malamig na sistema. At habang tumatagal ang gabi, habang patuloy ang tulo ng bubong sa isang sulok ng kanyang kwarto, mas lalo niyang nararamdaman na may darating na sandali kung saan kakailanganin niyang mamili. Sarili ba niya o ang batang walang-wala? At sa tanong na iyon, nagsimulang gumapang ang isang masakit ngunit malinaw na katotohanan na baka sa mga susunod na araw, kailangan niyang isugal ang tanging perang matagal niyang inipon para lamang hindi mabasag ang natitirang pag-asa sa mga mata ng isang batang ulila. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, maraming salamat muli sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Habang mas lumalalim ang kwento ni Teodoro at ng batang si Elias, mas ramdam natin kung gaano kabigat ang bawat desisyon kailangang gawin ng isang taong halos wala nang hawak sa buhay. I-comment ninyo naman kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o pinakikinggan dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang lugar, sabay-sabay nating dinarama ang bigat at init ng kwentong ito. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Teodoro. Paulit-ulit niyang tinitigan ang perang nasa harap niya. Mga lukot na perang papel, bariyang matagal niyang itinabi sa lumang supot, at ilang sobre na may sulat pa sa labas kung para saan ang bawat isa. May nakalagay na gamot ni Nay. May nakalagay na upa. May isa pang walang label, pero alam niyang iyon ang maliit na ipon na balak sana niyang idagdag sa pagpapaayos ng bubong ng kanyang ina sa probinsya. Magdamag siyang nakaupo sa gilid ng kama, habang sa labas ay tumitilaok na ang mga manok sa kalapit na bahay at humuhuni ang unang jeep sa kalsada. Hindi siya nakatulog hindi dahil sa ingay, kundi sa isang tanong na paulit-ulit na sumusundot sa dibdib niya. Kapag pinabayaan ko ba ang bata, makakatulog pa kaya ako sa mga susunod na taon? Madaling araw nang tumayo siya at naghilamos sa maliit na palanggana. Mapumpungmay ang mata niya nang magsuot siya ng uniforme. Pero ang bigat ng katawan niya ay hindi lamang dahil sa puyat. May kung anong pasya na unti-unti nang kumakapit sa loob niya, bagamat pilit pa rin niyang tinatanggihan. Pagdating niya sa ospital, mas malamig kaysa sa dati ang hangin sa pediatric ward. May 2 bagong pasyenteng dumating sa gabi at abala ang mga nurses sa pagpapalit ng dextrose, pagkuha ng vital signs at pag-aayos ng charts. Habang nagwabali si Teodoro sa hallway, palihim siyang sumilip sa silid ni Elias. Gising na ang bata. Nakaupo ito, ngunit tila matamlay. Wala na ang bahagyang liwanag na mukha nitong nakita ni Teodoro nung isang araw. Sa halip, parang batang mas lalong umurong paloob sa sarili. Lumapit siya. "Hiho, hindi ka pa kumakain?" Tanong niya. Umiling si Elias. "Wala po akong gana." "Bakit naman?" Hindi agad sumagot ang bata. Ilang segundo rin ang lumipas bago ito mahina rin ng salita.
Narinig ko po ulit kagabi. Anong narinig mo? Yung usapan ng dalawang nurse. Sabi po nila, baka ilipat na raw ako kapag wala pa ring magbabayad. Napahigpit ang hawak ni Teodoro sa basahang dala niya. Sinikap niyang maging mahinahon ang boses. Hindi lahat ng naririnig mo nangyayari agad. Pero baka totoo po. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Elias. Ayoko pong bumalik sa dati. Anong dati? Dun po sa bahay ng tiyahin ko. Nakatungo ang bata habang nagsasalita. Kapag wala pong pagkain, ako po ang hindi binibigyan. Kapag may nawalang gamit, ako po ang sinisisi. Minsan po, pinatutulog nila ako sa sahig sa may pintuan. Parang kinuyumang puso ni Teodoro. Unti-unti niyang nauunawaan na hindi lamang aksidente at hospital bill ang problema ng bata. Mas malalim pa pala roon ang sugat nito. May nag-aalaga po ba sa iyo ng maayos noon? Dahan-dahang tanong niya. Matagal bago sumagot si Elias. Noong buhay pa po si Mama. Hindi na kaya ni Teodoro na magtanong pa. Pakiramdam niya bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata ay parang paghahatak sa kanya pabalik sa sariling nakaraan. Nakita niya sa mga mata ni Elias ang takot na minsan niya ring naranasan. Ang takot na maging pabigat. Ang takot na walang pumili sa'yo. Ang takot na itapon ng mundo dahil mahirap ka lang. Maya-maya, dumating si Maita na may dalang brown envelope at maamong mukha, ngunit halatang may mabigat din na dalahin. Kuya Teodoro, maaari ba kitang makausap sandali? Mahinahon nitong tanong. Tumango si Teodoro, saka sumunod sa social worker sa labas ng silid. Sa may dulo ng koridor, tumigil si Maita at marahang ibinuka ang envelope. Ilang papel ang nasa loob nito. Nakausap ko na ang attending physician ni Elias. Medyo bumubuti na ang kalagayan niya, pero kailangan pa rin niya ng ilang araw na observation, gamot at follow-up tests. Hindi pa siya pwedeng i-discharge basta-basta. Magkano na po ba ang bill? Diretsahang tanong ni Teodoro, kahit pakiramdam niya ay ayaw niyang marinig ang sagot. Tumingin muna si Maita sa kanya ng matagal, na parang nagdadalawang isip kung sasabihin pa ba. Kuya, marahan nitong sabi, hindi mo kailangang pasanin ito. Magkano na po? Ulit niya, mas mababa ang boses. Binasa ni Maita ang total sa papel. Sa isang iglap, tila huminto ang lahat sa paligid ni Teodoro. Hindi iyon milyon, hindi rin gaanong kalaking halaga para sa mga may kaya. Ngunit para sa isang janitor na tulad niya na bawat sentimo ay may nakaabang na pangangailangan, ang numerong iyon ay parang pader na imposibleng akyatin. Napatingin siya sa sahig. Hindi niya namalayan na napabuntong hininga pala siya ng ubod ng lalim. May pondo ba ang ospital para sa mga ganitong kaso? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Meron pero limitado. Marami ring mas malalang kaso. Napayuko si Maita. Ginagawa ko ang lahat para mahanapan siya ng tulong, pero sa totoo lang, mabagal ang proseso. At sa dami ng kailangang pirmahan, baka mauna pang lumaki ang bill kaysa maaprubahan ng request. Kung may magbabayad po, hindi niya natapos ang tanong. Kung may magbabayad, mas mapapadali ang lahat. Makaka-focus kami sa recovery niya at maaayos ang paglipat niya sa shelter pagkatapos. Tahimik ulit silang dalawa. Sa puntong iyon, alam na ni Maita kung ano ang tumatakbo sa isip ni Teodoro. Nakita niya ang pamilyar na lungkot at alanganin sa mukha ng lalaki. Kuya Teodoro, seryoso nitong sabi. Huwag mong sasabihin sa akin na iniisip mong ikaw ang magbabayad. Hindi sumagot si Teodoro. Kilala kita. Alam kong malambot ang puso mo. Pero hindi ito maliit na halaga. May sarili kang problema. May ina kang sinusuportahan. Hindi makatarungan na pati ito ay papasan mo sa sarili mo. Kung walang magbabayad po, anong mangyayari sa kanya? Napapikit si Maita. Hindi ko masabing sigurado. Pero alam mo naman kung gaano kalamig ang sistema kapag walang pera. Ang sagot na iyon ang tuluyang tumagos kay Teodoro. Buong araw, tila may bato sa dibdib niya. Sa bawat pagwawalis, sa bawat piga ng basahan, sa bawat utos na ipinagawa sa kanya, iisa ang laman ng isip niya. Maging nang dumating si Bernadette at pinagalitan siya dahil may tubig pang natira sa gilid ng nurse station, halos hindi na niya narinig ang mga salita nito. Teodoro, saan ba ang isip mo? Ilang taon ka na dito pero para kang baguhan. Pasensya na po, Nurse Bernadette.
Puro ka pasensya, hindi ka aasenso dyan. Hindi sumagot si Teodoro. Ngunit sa loob-loob niya, napakait ng katotohanang marahil tama ang babae. Hindi nga siya umunggad. Sa dami ng taon na binuhos niya sa ospital, janitor pa rin siya. At ang pinakamasakit, kahit isang simpleng pagkilala man lang ay hindi niya naranasan. Ngulit habang iniisip niya iyon, naisip din niya ang kabaliktaran. Kung hindi man ako umasenso, may magagawa pa kaya akong isang bagay na hindi ko pagsisisihang habang buhay? Bago mag-alas 5 ng hapon, dumaan siya sa maliit na opisina ng cashier section. Naroon si Luningning Paredes, ang tahimik ngulit mabait na cashier na madalas ay nakangiti sa kanya kapag nagkakasalubong sila. Kuya Teodoro, bakit? Tanong ni Luningning nang makita ang seryoso niyang mukha. May kailangan ka ba? Nag-atubili si Teodoro. May itatanong yang sana ako. Sige, kung may gustong magbayad ng bill ng pasyente, kailangan pa bang ipaalam sa pasyente kung sino ang nagbayad? Bahagyang nagtaka si Luningning. Depende, pero pwedeng anonymous donor kung gugustuhin. Para bang biglang may kumislap sa isip ni Teodoro. Talaga? Oo. Lalo na kung ayaw ng nagbabayad na ipaalam ang pangalan niya. Ngumiti si Luningning, pero maya-maya ay napansin niyang mas lalong naging mabigat ang mukha ng kausap. Bakit? May kakilala ka bang tutulong? Matagal bago sumagot si Teodoro. Wala, sabi niya. Nagtatanong lang. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Hindi dahil may ibang tutulong, kundi dahil siya mismo ang unti-unting pinipilit ng konsensya na gawin iyon. Umuwi siyang mabagal ang mga hakbang. Hindi na siya dumaan sa karinderya. Hindi na rin siya bumili ng ulam. Pagdating niya sa kwarto, muling sinalubong siya ng katahimikan at ng supot ng pera sa ibabaw ng aparador na para bang kanina pa siyang hinihintay. Isa-isa niya ulit itong inilatag sa kama. Binilang niyang mabuti, muli at muli. Pagkatapos ng ilang minuto, malinaw na sa kanya ang isang malupit na katotohanang kapag binayad niya ang perang ito sa bill ni Elias, halos wala nang matitira sa kanya. Kakaunti na lamang ang maipapadala niya sa ina, wala nang reserba para sa sarili, at malamang kailangan niya namang mangutang para lamang makaraos sa mga susunod na linggo. Napaluhod siya sa gilid ng kama at napahawak sa noo. Nay, bulong niya, tila kinakausap ang larawan ng ina. Kung nandito po kayo, ano kaya ang sasabihin ninyo? Parang narinig niya sa alaala ang tinig ni Salve noong bata pa siya. Anak, kapag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, gawin mo. Hindi man bumalik sa'yo ang pera, babalik naman sa'yo ang kapayapaan ng loob. Napapikit si Teodoro. Ilang sandali pa, tumayo siya. Kinuha niya ang isang lumang envelope. Maingat niyang ipinasok doon ang lahat ng perang kaya niyang ibigay. Hindi lahat ng pera sa mundo, ngunit para sa kanya, ayun na ang halos buong pag-asa niya. Kinabukasan, bago pa magbukas ng tuluyan ang cashier section, dumaan siya roon. Naroon si Luningning, nag-aayos ng resibo. Kuya Teodoro, ang aga mo. Inilapag niya ang envelope sa counter. Bahagyang nagiginig ang kamay niya. Ito po, paos niyang sabi. Para sa bill ng batang si Elias Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ano? Kayo? Huwag niyo na pong ipasok kung saan galing, agad niyang sabi. Pakiusap, ipasok niyo na lang po. At kung kulang man, sabihin niyo sa akin kung magkano ang hahabulin ko. Pero Kuya Teodoro, ang laki nito. Sure ba kayo? Tumanggo siya. Mulit sa totoo lang, hindi siya sigurado kung paano siya mabubuhay pagkatapos nito. Sure siya sa isang bagay, hindi niya kayang panoorin na isa na namang uling ang bata ang lulubog dahil lamang wala itong pambayad. May isa pa po akong pakiusap. Dugtong niya. Ano po iyon? Huwag niyo pong sasabihin kay Elias. Huwag niyo ring ipaalam sa iba. Humugot siya ng malalim na hininga. Ayoko pong lumaking may pakilamdam siyang may utang siya sa akin. Gusto ko lang makalabas siya roon ng hindi takot. Matagal na napatitig si Luningning sa kanya. Pagkatapos ay unti-unti itong tumanggo.
habang halatang naiiyak. "Sige po, ako ang bahala." Nang maisaayos ang bayad at maisulat ang resibo, pakiramdam ni Teodoro ay para siyang nawalan ng laman sa dibdib at sikmura ng sabay. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil alam niyang sa isang kisap mata, ang lahat ng inipon niya sa napakahabang panahon ay wala na. Paglabas niya ng cashier section, sakto namang nadaanan niya ang salamin sa dulo ng hallway. Saglit niyang nakita ang sariling refleksyon. Isang payat na janitor, luma ang uniforme, may guhit ng pagod sa muka at wala ng bahid ng natitirang seguridad sa bulsa. Ngulit sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, may isa ring bagay na nakita siya sa sarili niyang hindi niya madalas masilip noon. Dangal. Tahimik siyang naglakad pabalik sa pediatric ward, bit-bit ang lihim na wala ni isang tao sa ospital ang dapat makaalam. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ng manasusunod na araw na halos ubos na ang kanyang pera. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa ina na kukonti ang maipapadala niya. Hindi niya alam kung paano niya matitiis ang gutom, utang at panibagong mga problema na tiyak na darating. Pero ang alam niya, may isang batang hindi na itataboy ng sistema ngayong araw. At para kay Teodoro Lacsamana, sapat muna iyon para makapagpatuloy siyang huminga. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, muli ko kayong binabati at pinapasalamatan sa patuloy ninyong pagsama sa kwentong ito. Habang mas lumalalim ang mga sugat at sakripisyo sa buhay ni Teodoro at Elias, mas lalo rin nating nakikita kung gaano kabigat ang kabutihang ginagawang walang kapalit. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o pinakikinggan. Dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na tumitibok sa isang kwentong tulad nito. Matapos ibayad ni Teodoro ang halos lahat ng kanyang naipon para sa hospital bill ni Elias, hindi niya inakalang ganoon kabilis siyang sisingilin ng realidad. Kinabukasan, pagpasok pa lamang niya sa ospital, ramdam na niya ang bigat sa katawan. Hindi siya nakapag-almusal. Wala na siyang pambili ng pandesal at kape. Ang laman lamang ng sikmura niya ay malamig na tubig mula sa labas ng inuupahan niyang kwarto. Ngunit kahit nanghihina, pinilit niyang tumayo ng tuwid, ayusin ang kanyang uniforme at ipakita sa lahat na parang wala namang nagbago. Subalit sa totoo lang, halos lahat ay nagbago na. Habang naglilinis siya sa hallway, hindi niya maiiwasang mapatingin sa bulsa niyang halos wala ng laman. Ang perang natira sa kanya ay sapat na lamang para sa kaunting pamasahe at isang mumurahing hapunan kung pagtitipirin niya. Ang mas masakit, alam niyang sa katapusan ng linggo ay dapat na siyang magpadala kay Salve sa Nueva Ecija. Paano na lang kung hindi niya mapapadala ng kanyang ina? Paano na lang kung atakihin na naman ito ng ubo at wala naman lang pambili ng gamot? Teodoro! Napalingon siya. Naroon si Bernadette Alvero. Nakukunot ang noo at halatang iritado na naman. Bakit hanggang ngayon hindi pa napapalitan ng basurahan sa room 12? Ilang beses pa bakit ang uutunsang gumalaw? Pasensya na po, Nurse Bernadette. Pupunta na po ako roon. Puro ka pasensya. Hindi ka naman aasenso sa pagiging mabagal mo. Yumuko lang si Teodoro at kinuha ang bagong trash bag. Kung dati ay kaya pa niyang lunukin ng buo ang mga ganitong salita, ngayong araw na yon ay mas ramdam niya ang hapdi. Hindi dahil mas matalas ang pananalita ni Bernadette, kundi dahil wala na siyang kahit munting lakas para ipagtanggol ang sarili niya sa isip man lang. Pagdating niya sa silid ni Elias, nadatnan niya ang batang nakaupo sa kama at tahimik na tumitingin sa bintana. May kaunting kulay na ang mukha nito at mas maayos na rin ang hinga. Nang makita si Teodoro, agad itong napalingon. Sabi ni Elias, bahagyang gumaan ang muka. Oo naman, pilit ngumiti si Teodoro. Sabi ko sa iyo, babalik ako. Parang pagod po kayo. Hindi nakapagsalita agad si Teodoro. Nakangiti pa rin siya, mulit may kung anong kumirot sa dibdib niya sa simpleng puna ng bata. Sa dami ng tao sa ospital, isang 8 taong gulang na ulila pa ang unang nakapansin na pagod siya. Ayos lang ako, sabi niya. Ikaw, kumusta ang pakiramdam mo? Mas okay na po. Saglit na nag-atubili si Elias. May sinabi po si Ma'am Mayta kanina. Sabi niya, baka raw pag gumaling na ako, ililipat ako sa isang shelter. Tumanggo si Teodoro. Mas maayos doon. May mga taong pwedeng mag-alaga sa'yo.
May babalik po ba para kunin ako? Sandaling nanahimik si Teodoro. Alam niyang ang tanong na iyon ay hindi simpleng tanong lamang. Isa iyong sugat na paulit-ulit binubuksan ng bata sa bawat araw na walang dumarating na kamag-anak. Hindi ko alam, iho. Tapat niyang sagot. Pero may mga bagong taong pwedeng dumating sa buhay mo. Mga taong pipili sa'yo hindi dahil obligasyon kanila, kundi dahil gusto kanilang tulungan. Tumingin si Elias sa kanya ng matagal. Kayo po ba? Isa kayo roon? Napalunok si Teodoro. Gusto niyang sabihing oo. Gusto niyang sabihing hinding-hindi niya ito pababayaan. Ngunit alam niyang wala siyang kakayahan para ampunin ang bata o akuin ang lahat ng magiging problema nito sa hinaharap. Ang tanging kaya lamang niyang gawin ay tiyaking makakatawid ito sa kasalukuyang unos. Kahit papaano, mahina niyang sagot. Hanggat nandito ka, hindi ka nag-iisa. Bahagyang ngumiti si Elias. Maliit lamang ng ngiti. Ngulit para kay Teodoro, sapat na iyon para kahit sandali ay gumaan ang bigat sa kanyang loob. Ngulit hindi nagtagal ang sandaling iyon. Pagsapit ng tanghali, tinawag siya ni Rolando Biton sa billing office. Pagpasok niya, naroon din si Dig Navales at isang lalaking mula sa administrative office na si Cesar Montinola, kilalang istrikto at laging nakakunot ang noo. Cesar, nalamig na bungad ni Cesar. May concern tungkol sa inventory at attendance mo. Sir, naguguluhan niyang tanyong. 2 beses kang late nitong linggo. Sir, 5 minuto lang po iyon. Naabutan po kasi ako ng... At meron ding discrepancy sa cleaning supplies. Singit ni Rolando. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? Sir, hindi po ako kumuha ng labis. Baka po may mali lang sa bilang. Ismid ni Rolando. Lagi na lang may mali kapag ikaw ang pinag-uusapan. Hindi po ako nagnanakaw. Mariin ngunit mahinang sabi ni Teodoro. Tumalikod si Cesar at inilapag ang isang papel sa mesa. Hindi kita pinagbibintangang nagnanakaw. Pero kung hindi mo maaayos ang trabaho mo, mapipilitan kaming ilipat ka sa mas mabigat na shift o bawasan ang schedule mo. Parang nanlamig ang likod ni Teodoro. Sir, wag naman po sana. Kailangan ko po ang buong sahod. Lahat naman kayo kailangan ng sahod, kaya ayusin mo ang trabaho mo. Lumabas si Teodoro ng opisina na tila mas dumilim ang buong hallway. Hindi pa man tuluyang sinisira ng buhay ang kanyang katawan, nagsisimula ng gipitin ang kanyang kabuhayan. Sa mismong panahon na wala na siyang pera, saka pa nanganganib ang kanyang trabaho. Nang gabing iyon, hindi na siya nakapagpigil at tinawagan niya ang tiyahin ng kanyang ina na si Aling Cora mula sa lumang coin phone sa tapat ng butika. Hello, sino to? Matandang boses ang sumagot. Ako po ito, si Teodor. Oh, Teodor, mabuti naman tumawag ka. Naubos na ang gamot ng nanay mo. Napapikit si Teodoro. Kailan ka magpapadala? Kagabi pa malakas ang ubo niya. Sabi ko nga, baka kailangan na naman dalhin sa health center. Nag-iipon pa ako, tiya. Mabigat niyang sagot. Baka sa makalawa po. Teodor, wag mo nang patagalin. Mahina na si Salve. Bumaba ang boses ni Aling Cora. Hindi niya sinasabi sa'yo, pero gabi-gabi nang hirap huminga. Parang sinakal ang dibdib ni Teodoro. Gusto niyang sabihin ang totoo, na halos wala na siyang maipadala, na ibinayad niya ang perang iyon para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Ngulit paano niya iyon ipapaliwanag? Paano niya sasabihin sa sariling ina na may ibang batang una niyang iligtas kesa sa gamot nito? Sige po, tiya. Paus niya ang tugon. Gagawa po ako ng paraan. Pagkababa niya ng telepono, matagal siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Dumaraan ng mga jeep, tricycle at tao, pero parang walang anumang tunog ang pumapasok sa tainga niya. Ang lahat ng iyon ay nalunod sa isang mapait na pakiramdam na kahit gumawa siya ng kabutihan, tila hindi pa rin siya bibigyan ng mundo ng pahinga. Kinabukasan, napilitan siyang mangutang. Dumiretso siya sa bahay ng kapitbahay niyang si Tiburcio na Peñas, isang lalaking may maliit na pautangan sa eskinita at kilala sa paniningil ng doble kapag na-late ang nagbayad. O Teodoro, nakangising bungad din Tiburcio habang nakaupo sa plastik na silya at umiinom ng kapeng barako. Napadalaw ka, anong kailangan mo? Pairam sana ako kahit kaunti lang. Hirap na hirap sambit ni Teodoro.
para lang maipadala ko sa probinsya. Tss, pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Magkano? Nang masabi ni Teodoro ang halaga, natawa si Tiburcio. Malaki-laki rin, kailan ka magbabayad? Sa susunod pong sahod. May interes. Opo, mataas. Saglit na pumikit si Teodoro. Kahit ano na po. Aba, desperado. Ngumisi si Tiburcio at kumuha ng maliit na notebook. Sige, pirma ka rito. Habang naninginig na pumipirma si Teodoro, pakiramdam niya ay lalong lumulubog. Ang perang inipon niya sa mahabang panahon na wala sa isang iglap para sa kabutihang hindi dapat malaman ni Numan. Ang resulta, utang, gutom at pangamba. Pero sa kabila ng lahat, nang balikan niya si Elias sa ospital ng araw na iyon, may kakaibang pagbabago na siyang napansin. Nandoon si Maita, may kasamang isang madre na may maamong mukha at maputing belo. Nakatayo ito sa tabi ng kama ni Elias habang may hawak na papel at maliit na bag ng prutas. Kuya Teodoro, tawag ni Maita nang napansin siya. Halika, ipapakilala ko sa iyo si Sister Claribel Anonas. Siya ang namamahala sa isang shelter at scholarship home para sa mga batang walang pamilya. Napatingin si Teodoro sa madre. Magaang ang mukha nito at mabait ang ngiti. Kumusta ka, kuya? Bati ni Sister Claribel. Marami nang naikwento sa akin si Ma'am Maita tungkol sa batang ito. Mukhang matalino. Napatingin si Teodoro kay Elias. Tahimik lamang ang bata, ngunit hindi na ganoon katakot ang mata nito. Marahil ay dahil sa unang pagkakataon, may taong nakatingin sa kanya hindi bilang pabigat, kundi bilang batang may kinabukasan pa. Anong sabi mo sa kanya? Tanong ni Sister Claribel kay Elias. Mahina ngunit malinaw na sagot ng bata. Gusto ko pong mag-aral. Napatigil si Teodoro. Ngumiti ang madre. Ayan, iyan ang gusto kong marinig. Ang batang gustong mag-aral, hindi dapat hinahayaang mawala sa daan. Para kay Teodoro, tila may munting ilaw na unti-unting sumindi sa madilim ng araw. Sa dami ng problemang dumagsa sa kanya, iyon ang unang sandaling nakahinga siya ng kaunti, sapagkat nakita niyang may direksyon na hihintay para kay Elias. Hindi pa man ito ganap, pero may pinto nang bumubukas. Makalipas ang ilang araw, lalo pang bumuti ang lagay ng bata. Nakakalakad na ito ng dahan-dahan sa tabi ng kama, nakakakain na rin ito ng mas maayos. Minsan kapag wala masyadong tao sa ward, kinakausap siya ni Teodoro tungkol sa maliliit na bagay. Marunong ka bang magbasa ng oras? Tanong ni Teodoro. Opo, konti. Pag natutunan mo ng mabuti yan, mas mahihirapan kang maligaw sa buhay. Natawa ng bahagya si Elias. Kayo po ba? Naligaw na kayo? Napaisip si Teodoro. Maraming beses na. Pero kapag mabait ka sa tao, minsan may bumabalik na liwanag. Hindi alam ni Elias ang ibig niyang sabihin, pero tumunggol lang ito, na parang gusto niyang paniwalaan ang bawat salitang naririnig. Dumating din ang araw na inihanda na ang discharge papers para kay Elias at ang paglipat nito sa shelter na pinamamahalaan ni Sister Claribel. Si Maita ang nag-asikaso ng dokumento. Si Luningning, tahimik na anayos ang records. At si Teodoro, mula sa malayo, pinagmamasdan ng lahat habang may masalumuat na halong lungkot at ginhawa sa kanyang dibdib. Hindi alam ng bata na bayaran na ang lahat. Hindi alam ng bata kung bakit naging mas maayos bigla ang proseso ng paglipat niya. Hindi alam ng bata na may isang janitor na gabi-gabing nagugutom at nalulubog sa utang para lamang matiyak na makakarating siya sa puntong ito. At gusto ni Teodoro na manatili iyong ganoon. Bago tuluyang umalis si Elias ng ward, lumapit ang bata sa kanya. Hawak nito ang maliit na bag na bigay ni Sister Claribel at suot ang simpleng damit na inayos ni Maita. Kuya Teodoro, sabi nito. Oh, salamat po. Para saan? Sa pagbalik-balik ninyo. Saglit itong tumingin sa sahig bago muling nag-angat ng tingin. Noong una po, akala ko wala nang babalik para sa akin. Pero bumalik po kayo. Parang may tumusok sa puso ni Teodoro. Ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. Mag-aral kang mabuti ha? Opo. Makinig ka kay Sister Claribel at huwag kang susuko agad. Tumango si Elias. Pagkatapos ay may ginawa itong hindi inaasahan ni Teodoro. Marahan itong yumakap sa kanyang baywang. Mabilis lang ang yakap, payak at magaan, ngunit sapat na para tuluyang mabasag ang pader sa loob ni Teodoro. Hindi niya hinayaang tumulo ang luha niya, marahan lang niyang tinapik ang likod ng bata.
Pagkalayo ni Elias, ngumiti ito. Hindi malaking ngiti, kundi yaong ngiti ng isang batang unti-unting natututong maniwala ulit na hindi pala lahat ng tao ay nangiiwan. At habang pinapanood ni Teodoro na inilalakad si Elias ni Namaita at Sister Claribel palabas ng ward, nararamdaman niyang may isang bahagi ng buhay niya ang paalis na rin sa harap niya. Isang bahagi na hindi na niya muling mababawi. Ngunit sa likod ng sakit, gutom, utang at pagkapagod, may isang tahimik na kapayapaan siyang naramdaman. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, alam niyang may batang hindi na babalik sa kadilimang pinanggalingan nito. At kahit siya ang nanatiling salat, pagod at halos walang natira, sapat na muna sa kanya ang katotohanan iyon para ipagpatuloy ang isa na namang araw ng buhay. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, maraming salamat muli sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Habang lumalalim ang kwento ni Teodoro at ng batang si Elias, mas lalo nating nararamdaman na ang ilang kabutihan sa buhay ay hindi agad nakikita, pero nagiiwan ng bakas na hindi nabubura ng panahon. I-comment ninyo naman kung taga-saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood o pinakikinggan dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo may mga pusong sabay-sabay na naaantig ng isang simpleng kwentong tulad nito. Nang araw na umalis si Elias kasama sina Maita at Sister Claribel, matagal na nakatayo si Teodoro sa may dulo ng hallway ng pediatric ward. Hindi siya lumapit sa mismong pintuan. Hindi rin niya hinabol ang bata para magbigay ng huling habilin. Mula sa malayo, pinanood lamang niya ang unti-unting pagliit ng likod ni Elias habang naglalakad ito sa pagitan ng social worker at ng madre. Hawak ng bata ang maliit na bag na naglalaman ng ilan niyang damit, isang lumang tsinelas at ilang gamit na itinabi ng ospital para sa kanya. Napakaliit ng bag. Ngulit para kay Teodoro, para iyong sidsid lang karga ang buo pang kinabukasan ng bata. Sa huling sandali bago tuluyang mawala sa paningin niya si Elias, biglang lumingon ng bata sa likuran. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit lamang iyon, ngunit sa simpleng sulyap na iyon, parang maraming salitang hindi kailangang bigkasin. May pasasalamat sa mata ni Elias, may pangungulila, may takot sa bago niyang pupuntahan, at may bahagyang pananampalataya na baka totoo ang sinabi ni Teodoro noon na may mga bagong taong pwedeng dumating sa buhay mo at piliin ka hindi dahil obligasyon kanila, kundi dahil gusto kanilang tulungan. Nagtaas si Teodoro ng kamay at bahagyang kumaway. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang napangiti kahit ang bigat-bigat ng dibdib niya. Marahil ay dahil sa kauna-unahang may batang lumabas sa ospital na iyon na hindi niya kailangang katakutan ang immediate na bukas. At kahit hindi alam ni Elias ang buong katotohanan, sapat na para kay Teodoro na nakita niyang may nagbukas ng pintuan para rito. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, nang mawala na si Elias sa koridor, bumalik ang matigas na realidad. Teodoro! Mabilis siyang napalingon. Nandoon sa likuran niya si Bernadette Alvero, nakahalukapip at gaya ng dati ay hindi na naman maganda ang tono ng boses niya. Nandiyan ka lang pala. Hinahanap ka sa linen room. Ang daming kalat doon. Ano bang problema mo sa iyo nitong mga nakaraang araw? Para kang wala sa wisyo. Pasensya na po, Nurse Bernadette. Automatic niyang sagot. Puro ka pasensya. Hindi mo ba alam na trabaho mo to? Hindi pwedeng dahil naaawa ka sa pasyente ay mapapabayaan mo na ang responsibilidad mo. Bahagyang natigilan si Teodoro sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung may alam ba si Bernadette sa naging pag-aalala niya kay Elias o basta nanghuhula lang ang babae. Ngunit hindi na siya sumagot. Naglakad na lamang siya papunta sa linen room, dala ang mop at kariton. Habang papunta roon, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid kaysa nakasanayan niya. Wala na ang maliit na presensyang nasanay siyang puntahan tuwing umaga at hapon. Wala na iyong batang magtatanong kung babalik siya. Wala na iyong mga matang takot na unti-unti niyang nasaksihang natutong kumalma. Naramdaman niyang may puwang na naiwan sa araw-araw niyang buhay. Ngunit wala siyang panahon para namnamin iyon. Pagsapit ng hapon, tumawag muli si Aling Cora mula sa probinsya sa opisina ng guard at ipinatawag siya. Teodor, bungad ng matanda sa kabilang linya. Nakabili na ako ng kalahati ng gamot ng nanay mo gamit ang ipinadala mong pera dati. Pero kulang pa rin. Kung maaari, padalhan mo ulit kami ng pera sa linggong ito.
Pinikit ni Teodoro ang mga mata niya. Tiya, susubukan ko po. Hindi pwedeng susubukan lang anak. Mahina si Salve. Kagabi nga halos hindi makahinga. Napahawak siya sa padera sa tabi ng lumang telepono. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mata. Ngunit pinigil niya ang sariling maging marupok sa sandaling iyon. Opo, paos niyang sabi. Gagawa po ako ng paraan. Pagbaba ng tawag, halos mabigat ang bawat hakbang niya pabalik sa utility room. Binuksan niya ang maliit niyang locker at tinignan ng laman ng pitaka. Kaunti na lang talaga. Napakaraming kailangang bayaran at parang lahat ng pangangailangan ay sabay-sabay siyang hinihila pababa. Nang gabing iyon, matapos ang duty, dumaan siya kay Tiburcio na Peñas upang manghiram muli kahit mas maliit na halaga lang. Nasa labas ang lalaki, nakaupo at nakasando habang naglalaro ng baraha ang ilan sa mga tambay sa eskinita. "Oh, bumalik ka na naman," nakangising sabi ni Tiburcio. "Ang bilis mong kapusin." "Pahiram pa sana ako kahit kaunti lang," sabi ni Teodoro halos hindi makatingin ng diretso. "Hindi ka ba natatakot sa utang mo?" Tukso ng isa sa mga tambay na si Ramil Burse sabay tawa. "Trabahador naman ako, bababayaran ko rin," mahinang sagot ni Teodoro. Umismid si Tiburcio. "Sige, pero tandaan mo kapag lumagpas ka sa usapan, doble ang sisingilin ko." "Opo." Nilagdaan niya na naman niya ang maliit na papel. Nang gabing iyon, habang pauwi siya, hawak ang perang ipapadala sa probinsya, mas lalong tumindi ang pakiramdam niyang parang unti-unti na siyang kinakain ng mga bunga ng desisyong ginawa niya. At gayunman, hindi niya pa rin magawang pagsisihan iyon. Kinabukasan, bago siya pumasok sa duty, dumiretso muna siya sa remittance center at ipinadala ang nahiram na pera para sa ina. Habang pinipirwahan niya ang form, napatingin siya sa kahera. "Sir, gusto niya po bang may mensahe sa tatanggap?" tanong ng babae. Sandali siyang natigilan, saka marahang nagsabi, "Sabihin niyo na lang, pasensya na kung kaunti lang." Pagkatapos noon, tahimik siyang naglakad papuntang ospital. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang mga binti niya. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na ang buhay niya ay naging sunod-sunod na butas na kailangang tambakan ng pansamantalang solusyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang munting bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Pagdating niya sa pediatric ward, sinalubong siya ni Maita. May hawak itong maliit na folder at mas magaan ang mukha kaysa mga nakaraang araw. "Kuya Teodoro," sabi nito, "naihatid na ng ayos sa Elias." Napahanto siya. "Kamusta po?" "Maayos naman." Tahimik siya ng una, pero nang makarating na sa shelter ni Sister Clarabel, medyo lumuwag ang mukha niya. Bahagyang numiti si Maita. May nakita siyang maliit na silid-aklatan doon. Napatingin agad siya sa mga libro. Hindi na malaya ni Teodoro na nakahinga pala siya ng mas malalim. "Talaga?" "Oo, at may isa pa siyang sinabi." Bahagyang tumigil ang social worker at pinagmasdan ang mukha ni Teodoro. Sabi raw niya, may isang kuya sa ospital na laging bumabalik kahit hindi naman niya obligasyon. Kaya raw siguro pwede pa rin siyang maniwala na may mabubuting tao. Hindi agad nakapagsalita si Teodoro. Pakiramdam niya, may kung anong sumisikip sa lalamunan niya. Tinanggal niya ang hawak na basahan sa balikat at kunwaring inayos lamang iyon para hindi mahalata ang biglang pag-iiba ng emosyon sa mukha niya. "Mabuti naman po," sabi niya sa wakas. Matiim siyang tinignan ni Maita. Matagal na nitong pinagdududahan ang isang bagay at sa pagkakataong iyon, tila hindi na nito napigilang itanong. "Kuya Teodoro, totoo bang ikaw ang nagbayad ng bill ni Elias?" Namlamig ang buong katawan niya. Hindi siya agad sumagot. Taning ang malayong tunog ng trolley sa hallway at yabag ng mga nurse ang maririnig sa pagitan nilang dalawa. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, ma'am." Iwas niyang sagot. Ngulit hindi siya lumubayan ng tingin ni Maita. "Nakausap ko si Luningning. Hindi niya sinabi ng buo pero sapat na ang paraan ng pag-iwas niya para maintindihan ko." Napayuko si Teodoro. Pakiramdam niya ay para siyang batang nahuli sa isang lihim. "Pakiusap," mahina niyang sabi.
Huwag niyo pong ipaalam sa bata. Bakit hindi? Dahil ayokong maramdaman niyang may utang siya sa akin. Umangat ang tingin niya at sa pagkakataong iyon, buong tapat na ang nakita sa mukha niya. Ayokong lumaki siyang na iniisip niya, kailangan niya akong suklian. Gusto ko lang lumaki siyang maayos. Napapakurap si Maita at halatang nahihirapang itago ang paglambot ng mukha. Kuya Teodoro, mahina niyang sabi, ginamit mo ba talaga ang halos lahat ng ipon mo? Tahimik siyang tumanggo, pati para sa nanay mo. Muli, tahimik siyang tumanggo. Napabuntong hininga si Maita at bahan niyang napapikit. Hindi kita maintindihan, pero nirerespeto kita. Umiling si Teodoro. Wala pong dapat irespeto. Nagkataon lang na nakita ko ang batang hindi ko kayang talikuran. Hindi lahat kayang gawin ang ginawa mo. Hindi rin po ako santo. Bahagyang ngumiti si Teodoro, ngunit pagod na pagod ang ngiting iyon. Natatakot din ako. Iniisip ko rin kung paano ako bukas. Pero kung hinayaan kong mangyari sa kanya ang kinatatakot niya, baka habang buhay ko naman iyong bitbitin. Matagal siyang tinignan ni Maita bago ito marahang nagsabi. Hindi ko sasabihin sa kanya, pangako. Tumanggo si Teodoro. Salamat po. Mula noon, lalo siyang naging maingat. Hindi na siya nagtatanong madalas tungkol kay Elias kapag may ibang tao sa paligid. Ngulit paminsan-minsan, kapag nagkakasalubong sila ni Maita sa hallway o sa kantin, simpleng update lang ang naibibigay nito. Nakakakain na raw siya ng maayos. Sumasama na raw siya sa ibang bata. Natuto raw siyang magbasa ng mas mabilis. At sa bawat maliit na balita iyon, tila may bahagyang ginhawang pumapasok sa loob ni Teodoro. Gawad ng mundong, hindi man siya binigyan ng marangyang buhay, nagbigay kahit paano ng katibayan na hindi nasayang ang pinakawalan niyang pera. Ngunit kapalit ng maliit na ginhawa iyon, ay lalo namang tumitindi ang higpit sa sariling buhay niya. Dahil sa pangungutang, nagsimula siyang laktawan ang hapunan para may maibayad sa interes kay Tiburcio. Dahil sa kakulangan ng pahinga at pagkain, madalas siyang nahihilo sa umaga habang naglilinis ng hagdan. Dahil sa pag-aalala sa ina, gabi-gabi siyang napapatitig sa kisame ng kanyang kwarto, nakikinig ng tulo ng bubong at iniisip kung hanggang kailan niya kakayanin. Minsan, habang nagwawalis siya sa likod ng ospital, bigla siyang napaupo sa mababang semento dahil sa panlalabo ng paningin. Napadaan roon si Luningning, bitbit ng ilang resibo. Kuya Teodoro, gulat nitong sabi, ayos lang kayo? Oo, nahilo lang ng kaunti. Hindi pa yata kayo kumakain ng maayos. Ngumiti siya ng mahina. Minsan lang. Maupo rin sa tabi niya si Luningning. Hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa ninyo para sa bata. Simula nang malaman ko, lagi kong naiisip na may mga tao talagang tahimik lang, pero sila pala ang pinakamaraming isinusuko. Tahimik si Teodoro. Hindi niya alam ang sasagutin. Kahit hindi malaman ni Elias ngayon, naniniwala akong balang araw, babalik din sa inyo ang kabutihang iyan. Bahagya siyang napangiti pero umiling rin pagkatapos. Hindi ko po ginawa para bumalik. Alam ko. Napatingin si Luningning sa malayo. Pero may mga kabutihang kahit hindi mo hanapan ng kapalit, kusang humahanap ng daan pabalik. Hindi sumagot si Teodoro, ngunit sa kaibuturan niya, hindi siya umaasa sa ganoon. Para sa kanya, sapat na ang malaman niyang may isang batang hindi na muling matutulog sa sahig habang gutom at takot. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nawala sa araw-araw na galaw ng ospital ang pangalan ni Elias. Dumating ang mga bagong pasyente, bagong problema, bagong utos, bagong pang-aapi mula sa parehong mga tao. Umikot muli ang gulong ng ospital na parang walang espesyal na nangyari. Ngunit para kay Teodoro, may isang lihim na hindi imalis sa kanya. Sa tuwing daraan siya sa bakanteng kama kung saan minsang nahiga ang bata, naaalala niya ang maputlang mukha nito noong una niya itong nakita. At sa tuwing maaalala niya ang yakap ni Elias bago ito umalis,
Parang kahit paano ay nagkakaroon siya ng panibagong lakas para tiisin ng isa na namang mabigat na araw. Hindi niya alam kung saan dadalhin ng panahon ang batang iyon. Hindi niya alam kung magkikita pa silang muli. Hindi niya alam kung maaalala pa ba siya ni Elias pagdating ng panahon. Pero marahil, iyon talaga ang tunay na anyo ng ilang kabutihan. Ginagawa mo ito nang hindi mo hawak ang magiging bunga at pagkatapos ay tahimik kang lumalayo. Dala ang pag-asang sapat na ang minsang pagtayo mo sa tabi ng isang kaluluwang halos tuluyang iniwan ng mundo.